Yung mga sintomas sa pag-ihi ay labis na karaniwan sa lipunan na nakakaapekto sa halos 15 hanggang 20% ng pangkalahatang populasyon. Karamihan sa mga pasyenteng ito, lalaki, babae, batang babae at mga bata ay maaaring gamutin batay sa hindi mapanirang pagsusuri. Ngunit may ilang mga pasyente na hindi maganda ang tugon sa paggamot o may kasabay na ibang mga problema na maaaring mangailangan ng masusing pagsusuri gamit ang invasive na pamamaraan upang tiyak na matukoy kung ano ang nangyayari sa antas ng pantog. At ang pinakamabisang paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng video urodynamics study. Ano ang ginagawa natin sa isang video urodynamics? Ang bahagi ng video gaya ng ipinahihiwatig ng salita ay ang pagbibigay ng biswal na larawan kung ano ang nangyayari sa pantog at sa labasan ng ihi habang ang pantog ay nag-iipon ng ihi at habang tayo ay umiihi. Samantalang ang urodynamics ay pangunahing pagsukat ng presyon at sensasyon sa pantog upang maunawaan kung paano nag-iipon ng ihi ang pantog at kung paano kumikilos ang labasan ng ihi kapag tayo ay umiihi. Ang paggamit ng video urodynamics ay maaaring maging napakahalaga sa pamamahala ng neurogenic bladder. Maaari rin itong maging lubhang mahalaga para sa mga pasyenteng may Parkinson's disease at nagpaplanong sumailalim sa prostate surgery. Ang ilang kalalakihan na may Parkinson's disease ay maaaring may mga kondisyon na kahawig ng Parkinson na hindi tumutugon sa anumang surgical na pamamaraan para sa prostate at ang pag-differentiate sa dalawang kondisyong ito ay nangangailangan ng paggamit ng video dahil ang karaniwan o standard na urodynamics ay hindi kayang pag-ibahin ang dalawang kondisyon. Sa mga pasyenteng may high-risk neurogenic bladder, ang video urodynamics ay maaaring maging napakahalaga upang matiyak na ligtas ang pantog para sa mga bato at maiwasan ang anumang pagkawala ng kidney function na maaaring mangyari sa kasamaang palad sa ilan sa mga batang ito o matatanda kung hindi tama ang pamamahala sa pantog.